Nandirito na ang pinakaaantay nating pinakabagong Honda Winner X150 Standard Edition. Gaano nga ba kaganda ang underbone motorcycle na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakabangis talaga ng pagkakadisenyo nitong kanilang pinakabagong Honda Winner X150. Dahil dito pa lang sa kanyang body and design, masasabi natin na talagang very attractive. Dito pa lang sa pagkakadesign nitong kanyang front cover, makikita natin na nagkaroon po siya rito ng pointed at the same time V-shape design. At pag atin pong tinitigan ito pong pagkakadesign nitong kanyang headlight, no, parang nanlilisik na mata ng eagle. Kaya talagang masasabi natin na very attractive talaga siya. At ang kagandahan niyan dito sa taas, nagkaroon po siya ng spike dito, which is nandirito naman po itong kanyang very aggressive na daytime running light. Well, napakaganda talaga niyang pagmasdan. And then pagdating naman po rito sa ibaba, nagkaroon po siya rito ng additional na palikpik. Kaya kung inyong makikita is napakaganda talaga ng kanyang pagkakadesenyo. Nagkaroon pa rito ng dual tone color combination mga ka-LM. Dahil nagkaroon po siya rito ng matte black, and then dito po is glossy black po siya. And then dito naman po sa taas may makikita po tayo rito na Honda in white color. At ito po mayroon po ditong mga design na para pong diamond type. At ang kagandahan niyan is matte color na din po siya. And then dito po nagkaroon ng deep lines and then naka V-shape design. At dito naman po sa kanyang front cover, nagkaroon pa po ng windlet dito na kung saan ay pwedeng pumito ang hangin habang tayo po ay nagpapatakbo ng matulin. At napaka-sharp din itong kanyang edges hanggang rito sa mga dulo mga KLM. Oh. Parang nagkaroon siya rito ng sungay. So napaka-maskulado ng pagkakadesign nitong kanyang pairings. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. Nagkaroon po siya rito ng partition. Well, matte black po yan. And then sa taas po, mayroon po tayo rito makikita na glossy black along with glossy white. So napakaganda nung kanyang color combination. Nag-complement po yung kanyang color. Very attractive. At dito naman po sa ibaba, ang ganda rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang turn signals. Ayan o, very unique talaga. And then nandito po siya sa left side. And then ang ganda rin, parang nagkaroon ng mga spiral designs ito pong kanyang lights. And then dito po sa gilid, may makikita po tayo rito na Honda logo. Nagkaroon po ng pakpak ng eagle dito in white color. And then nagkaroon po rito ng windlet, ayan o. And then may mga naka-impose na tusok rito, which is napaka-attractive niyang tignan. And then dito po sa kanyang side cover, nagkaroon po ulit dito ng palikpik. And then nagkaroon ng butas, ayan o, kasyang-kasya yung ating kamay rito. So rito pwedeng maglaro yung hangin, labas-pasok. So talagang napakaganda ng pagkakadesign nitong kanyang pairings. And then may makikita po tayo rito sa kanyang decal na nakalagay is liquid cooled. So ang kagandahan pala nitong ating pinakabagong Honda Winner X150 is liquid cooling system na po siya. So maganda po ito pang long rides driving dahil pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Dahil nga yun po yung pinakamagandang benefit pagdating po sa mga liquid cooling system na engine. Well, nakalagay naman po rito is DOHC, or meaning to say yan po yung tinatawag nila na dual overhead cam. So napaka-powerful po ng engine nito compare po natin dun sa single overhead cam. Kaya talagang pagdating po sa pabilisan ay talagang may maipagmamalaki talagang napakagandang motorcycle na ito. Well, nagkaroon po siya rito ng white background along with red. Ayan, so parang nagkaroon siya rito ng check na parang Nike. And then nagkaroon po ng silver and then white again. At sa ibaba, ganun din po nagkaroon ulit dito ng white na decal. And then ang ganda rin ng pagkakalagay nila rito mga kalimo. Nagkaroon na po siya rito ng parang engine cover na parang naka V-shape design. Ayun, kitang-kita natin ang ganda ng kanyang pagkakadesign. Well, hindi mo na kailangang mag-aftermarket dahil ito po ay built-in na. Integrated, nagkaroon po siya rito ng dalawang butas. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang front fender. Ang ganda rin ng pagkakadesign, no? Talagang puting-puti and then parang metallic white yung kanyang color. Dito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Well, yung ginamit naman po nila rito is matte black color. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake and then napakaganda na rin, very attractive kasi nga po naka-power rotor disc brake design. At the same time, along with single butt caliper na Nissin brand. At ang kagandahan niyan, chrome color, kaya talagang agaw pansin din itong kanyang single butt caliper. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock na mags, no, naka-Y design, at the same time matte black po yung color. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 90/80/17. At ang kanya pong stock tires, makikita natin na ito po ay pang city riding condition.
Well, dumako naman po tayo dito sa kanyang handlebar cover. Makikita natin yung talagang pagka-aggressive nitong kanilang underbone scooter. Kung inyong makapansin, nagkaroon po siya rito ng little visor, nagkaroon ng deep lines rito, and then nagkaroon po siya ng butas dito. At nagkaroon ulit ng V dito sa gitna na parang naging partition. And then meron po tayo ritong makikita na parang bumblebee design, no? Napakaganda, parang grails. Well, plastic po yung ginamit nila dyan. And then talagang napaka-futuristic din yung kanyang pagkakadisenyo. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel display. Well, napaka-futuristic ng pagkakadesign. Nagkaroon po ng partition dito sa gitna at sa ibaba naman po nandito po yung kanyang mga light indicator. At ito naman po ang kanyang screen display. May 2 button selector po tayo rito sa ibaba para po sa adjuster and then sa button selector. At nandito naman po sa gitna itong kanilang Honda logo na chrome color which is very attractive. Nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So glossy black po rito sa part na to and then matte black naman po rito. At pagdating naman po sa mga button selector, nandito po ang kanyang high beam and low beam, ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. At nandito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman po, nandito naman itong kanyang electric starter. At nandito naman po itong kanyang front brake. At pagdating naman po sa mga stock na side mirror, ayan, nakadahon type. Parang nagkaroon po ng touch ng carbon dito sa likod. So napakaganda na rin itong kanilang stock na side mirror. Well, mapunta naman tayo rito sa ibaba. Napakamaskulado nitong part na to. Dahil kung inyong makikita, no, very futuristic yung kanyang pagkakadesign. Nagkaroon ng mga butas rito. At the same time, nagkaroon ng parang hasang rito. So nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. Matte black tong part na to. And then yung side and side is glossy black naman po siya. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with keyless. So, ang kagandahan pala nito mga ka-LM, no? Effortless na rin kapag ating iti-turn on and off itong ating scooter. Or ito pong ating underbone motorcycle. Dahil nga po pa-remote ka na lang para ka lang nanonood ng television. Well, nandito po itong kanyang button knob. And then nandito na rin po included itong kanyang seat opener. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. So kitang-kita naman natin, no? Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. So itong part na to, makikita natin na talagang napaka-glossy black yung kanyang dating. At the same time, itong matulis na to, deep lines, and then naka-emboss tong part na to is glossy white naman po siya. At ang ganda rin ng pagkakalagay nila dito ng decal. Kung inyo makikita, mayroon tayong white dyan, may red lining, and then may nakalagay po rito na winner in white color and then X with silver color along with black background. Well, dito naman sa ibaba nandito naman itong kanyang footstep which is para naman po sa ating mga back rider. Well, ang ganda rin ng ginamit nila rito, hindi po siya metal which is cast iron po siya na silver color. At ganun din po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So not fadable yung color. Mayroon na din po siyang harang dito. At dito naman po sa kanyang pillion step para naman po sa ating rider, ayan o, rubber type yung ginamit. Tapos yung kanyang brace is aluminum. At ganun din po, cast iron na rin po yung nilagay nila rito, hindi po siya bakal. Kaya talagang very premium looks din yung kanyang datingan. Nagkaroon pa siya ng butas rito. So silver color naman yan. At nandito naman po itong kanyang shifter. Anyway mga ka-LM, ito pong ating Honda Winner X150 ay mayroon pong 6-speed manual transmission. At ang kagandahan yan is equipped na rin po siya ng assist and sleeper clutch. Which is pagdating sa downshifting is pipitik-pitik ka na lang. So di ka na mahihirapan. So talagang mas pinabilis na at mas pinadali yung kanyang pagpaprocess sa kanyang transmission. Well, dumako naman tayo dito po sa kanyang likuran. So makikita natin na mayroon po siya ritong glossy black na swing arm, napakahaba at makapal. So square type naman po yung ginamit nila rito. Nagkaroon na rin po siya rito ng chain cover na matte black. So ang ganda rin, no? Patulis po yung kanyang pagkakadisenyo. And then ang ganda na rin itong kanilang stock na mga sprocket at yung kanyang chain. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang gulong. Pagdating naman po sa kanyang gulong, napakalapad. And then mayroon po itong 120 by 70-17. Well, enough na po yan para sa isang underbone scooter. Malapad na po yan. Well, nakakapagbigay po yan ng added stability in any riding condition. Well, pagdating naman po rito sa kanyang braking system, equip po ito ng single rotor disc brake na flower design. So napakaganda rin, no? Hanggang rito sa likod, hanggang doon sa harap. So continuous, no? Talagang napanatili nila yung pagka-sporty looks nitong kanilang Honda Winner X150. At napakaganda rin itong kanyang integrated na Nissin single pot caliper. Kasi nga, kung inyong makikita mga KLM, silver color dito sa likod, hanggang dito sa harap. So talagang very attractive siya.
At pagdating naman po rito sa kanyang mags, so matte black color po siya na white type yung pagkaka-design. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang stock pipe. Well, napakaganda rin ang pagkaka-design. Simple lang, pero ang kagandahan niyan, classic type yung datingan dahil nga po matte black po itong kanyang head protection guard. At ganun din po itong kanyang tip, matte black din po hanggang dito po sa kanyang stock pipe. At nandirito naman po itong kanyang rear brake, ayan, dahil nga po ito ay isang manual transmission. Well, dumako naman tayo rito sa itaas, nandirito naman itong kanyang integrated na grab bar, matte black yung color na parang metallic, at the same time parang sungay ng kambing, very sturdy. At napakatulis din ng pagkakadesign nitong kanyang tail cover at may nakalagay naman po rito na Honda in black color. At pag ating sinilip itong kanyang tail light, so B-shaped design. At the same time, napakadaming mga spiral lights dito sa loob. So syempre nagre-reflect dyan yung ilaw, mas lumiliwanag siya pagdating sa gabi. At nandirito naman po itong kanyang turn signals. So may pagkakahalin tulad siya sa click, no? So naka-pop up na ganyan. Well, ingatan lang po natin yan na yan po ay maisagi sa mga matitigas na bagay kasi nga pwedeng mabali. Well, nothing to worry about kasi nga napakaganda rin yung pagkaka-design. And then yung position mas visible. And then naka-lead light na rin po siya, hindi po siya bulb type. And then tong naka-emboss na to, tong part na to, pag ating sinilip makikita natin mayroon na po siyang plate light, kaya very visible na rin yung ating plate dito sa likod. Nagkaroon pa ng added visibility rito sa gitna which is reflector light. At nandirito naman po itong kanyang plate holder. At napakalapad din, no? Parang nakahang na talagang V-shape design itong kanyang rear fender. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan, malapad din, saktong-sakto lang sa ating mga rider, the same time sa ating back rider. At napakalambot din, ayan yung comfortability nandirito, kaya talagang mag-i-enjoy ka rin pagdating sa mga long rides driving. At nagkaroon po siya ng dual tone color combination, nagkaroon tayo ng matte black dito, may glossy black dito, and then glossy black naman po rito sa itaas. Well, buksan naman po natin kung mayroon nga ba itong underseat compartment. So wala po siyang underseat compartment dahil nga po ang pagkaka-design nito is underbone motorcycle. Well, under the seat, dito po located itong kanyang fuel tank. Kaya, so napakalapad din. Ang ganda na rin ng pagkakadesign ng kanyang fuel tank, very flawless, talagang malinis na malinis. At meron pa po tayo ritong maliit na storage na pwedeng paglagyan ng ating mga tools. Well, sara na natin. Napaka-flawless din talaga. At ang kagandahan niya nitong pinakabagong Honda Winner X ay talagang napakaangas ng dating at napaka-sexy. So bagay na bagay ito para dun sa mga kababayan natin na was-was magmaneho. Kaya para dun sa mga kababayan natin na nag-aantay ng model na ito, ay available na po ito dito po sa Honda Wing, San Fabian, Pangasinan branch. Kaya magpunta na po kayo rito. So itong stock na to, standard version po itong ating pinag-uusapan. At ito po yung dumating, isang stock lang to, kaya paunahan na lang po kayo. At ang atin pong pinakabagong Honda Winner X150 ay mayroon pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat po yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At para naman dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda Winner X ay mayroon pong 149 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve, at nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. At ang bigat po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 122 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Winner X150 Standard Edition ay nagkakahalaga po ng 123,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Honda Winner X150 Standard Edition, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Honda Wing San Fabian, Pangasinan branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.